Mayong utusugbog sa mga maabda nga mong pagsidya, Martes karon pit sa 27 sa Agosto tuig 2013. Ni si Jai Sandoval, maghatod kaninyo og mga nagunang balita. Ug kini si Army Garde para sa mga nagbagang chika sa showbiz. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita. Libuan ni apil sa anti-pork rally sa tibuok nasod. Janet Napoles ania pa sa Pilipinas nagtago. Dugang tabang ang gihatag sa mga apektado sa panagbangga sa Aquinas ug Sulpicio. Tropical storm Nando ni kusog. Bus ug van sa Davao nagbangga, upat patay. Sa showbiz, Greta gikapoy na ni Claudine. Sa sports, Jeremy Lin excited nang makauban si Dwight Howard. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. 62,000 ka mga tao ang nimarcha padung sa Luneta, ang National Park sa nasod gahapon Lunes para sa Million People March nga usa ka rally batok sa pag-abolish sa pork barrel. Ay, Mary Bix. Ang mga katas ay gawa ng tao. Ang sistema ay gawa ng tao. Therefore, Flag ceremony. Gumagawa din ang gagawan. To show anger, to show disappointment with everybody among our senators and congressmen, yung mga nitong PDAF, yung kababuyan nito, nagsimula ng mga kababuyan nito. Well, I hope that there's going to be a continued demand for the abolition of the pork barrel, not only the PDAF, but all pork barrel, that means congressional and presidential. I want to clean up this government. We deserve a better government. We deserve a better run government. No more pork, transparency, and jail those na mga nagnakaw. Nothing happens if you don't do anything. I'm just sick and tired of complainers. No? I mean, you complain all you want. Ano kayo, entitled? Manigas kayo, no? Maghirap din kayo, magmarcha kayo, sumigaw kayo. Isa angal-angal lang pero wala kayong ginagawa. Yun ang ano ko. Naiinis na rin ako sa kanila, actually. Throw out the barrel! Throw out the barrel of pork! No! 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 Ngayon pa lang ang umpisa ng laban. The president needs all our help. You know, I mean, Congress has to approve abolition of the pork. Para sa magandang buhay naman ang mapunta, hindi naman mapunta na lang sa mga korap. Sayang na, tagal-tagal na kasi nang ginagawa simula namatay si Ninoy. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Iparinig natin ang ating hinaing sa ating mga mambabatas. Wag magbaboy! Making baka! Wag magbaboy! Itaas ang kanang kamay! Mag-thumbs up! Sabay thumbs down! Bayan ko, pilihan ka, Dinhi sa Subo
Subo, kapin 3,000 ka mga protesters gikan sa lain-lain grupo ang ni-marcha gikan sa Puente Osmeña padung sa Plaza Independencia. To personally ask myself unsa may akong stand ani, and ang akong personal stand good ani is I would like to end all the corruption, especially in the use of pork barrel, no, or kaning PDAF or any of those forms of the money of the government, no, especially because it's coming from taxpayers. However, I'm also trying to reflect na dili basad ka ma-affected ang mga basic services that should go to the constituency. And then further reflection says na mas maayo gihapon nga moapil ko aning maong rally tungod kay even if the demand is quite extreme nga no gyud ba without really looking at how it will affect in the end the constituency and the delivery of services, I think it is just a beginning na mo sugod bitaw siya sa usa ka dako nga discussion, sa usa ka dako nga reflection, sa usa ka dako nga debate sa pagpangita gyud sa mas maayo nga solution towards the use or the appropriate use of these kinds of funds, no? Okay. Kapin 1,000 usab ka mga protesters ang niadto sa Burnham Park sa Baguio City. Samtang sa Pampanga, gipangunahan ni Auxiliary Bishop Pablo David ug uban pang mga leader sa simbahan ang pag-rally batok sa pork barrel ug korupsyon. Gipahigayon usab kini sa Davao ug sa gawas sa nasod sama sa New York ug Laos. Kini maong protest nagsugod sa dihang nahibaw-an base sa government audit report nga adunay 6.2 billion pesos o $141 million nga fund allocation ngadto sa mga questionable nga aid groups o ghost projects. Nagsentro usab kini sa skandal ni Janet Lim Napoles kinsa maoy usab sa mga anaa sa likod sa maong mga questionableng pagpang-apod-apod sa maong pork barrel fund. Ang dugang detalye mabasa sa www.sunstar.com.ph o sa @sunstaronline sa Twitter. Wala pa kagawa sa Pilipinas ang gipangita karon nga si Janet Lim Napoles o igsuon niining si Reynald Lim kini matod ni Justice Secretary Leila de Lima sa gipahigayong press briefing sa Interagency Anti-Graft Coordinating Council karong buntag. Wala kaming reports, wala kaming indication, wala kaming info na sinasabi na nakalabas na si Mrs. Napoles and the brother. All existing leads na nakakalap ng NBI ngayon point to the fact that they're still here, but they're hiding. But probably, sinabi yun ni Director Rojas na baka may mga nakapaligid sa kanila na armed men. Si Napoles ang controversial nga businesswoman nga giingong mao'y nagpaluyo aning 10 billion pork barrel scam. Aduna nay warrant of arrest batok sa duha apan hangtod karon nagpabiling wala pa kini madakpi. Padayon gipahigayon ang pagpanghatag og hinabang sa mga tagtungod sa mga nangamatay nga pasahero sa nalunod nga MV St. Thomas sa Aquinas, lakip na ang mga apektadong mangingisda nga naapektuhan sa pagkatagsalana sa kadagatan sa Subo. Ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD nihatag og 8,184 nga food packs sa 2,728 ka apektadong mga pamilya sa Cordova, diin apektado pud sa oil spill. Ang tugo daan ang nipagawas og 60,000 nga assistance sa mga pamilya sa mga namatay. Apan dili pa kini ang kinatibuk-an nga amount kay ang insurance gi-process pa. Ang tagiya sa Aquinas ni pasalig usab nga mohatag sa matag usa ka apektadong pamilya og 200 pesos kada adlaw. Matod ni Ethel Natera, kinsa Public Information Officer sa Capitol, nga dulan 20 ka mga pamilya sa mangingisda sa 7 ka mga barangay sa Cordova ang makadawat og 150 pesos worth of food items og 50 pesos kada adlaw. Apan wala pa kini gibutyag kung kanus ang magsugod ang pagpanghatag. Padayon gihapon ang pagpangita sa 51 ka mga missing nga mga pasahero sa St. Thomas Aquinas nga nalunod humanabangga sa Sulpicio Express 7 sa kadagatan sa Talisay niadtong Agosto 16. Para sa dugang detalye ning balita, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph o mabasa kini samantalaan sa Sunstar Cebu.
Ana karon sa ilawom sa Signal Number 2 ang Batanes ug Signal 1 ang probinsya sa Cagayan, Apayao, Isabela, Calayan ug Babuyan Group of Islands human padayon ni kusog ang bagyong Sinando. Matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa, Sinando adunay maximum sustained winds nga 65 km per hour ug kapusgong 80 km per hour. Matod sa Department of Education nga automatic nga suspendido ang klase sa preschool ug high school sa mga lugar nga ilawom sa Signal Number 2. Samtang sa Signal Number 1, klase lang sa preschool ug kindergarten ang suspendido. Sinando ang ika-14 nga bagyo sa nasod karong tuiga. At ang iandugang balita sa panahon unya gikan ni Oscar Tabada. Basahaw sabang updates ning maong balita sa www.sunster.com.ph. Nakalas ang upat ka kinabuhi human nagbangga ang ilang gisakyan nga van sa usa ka pampasaherong bus sa Lasang, Davao City gahapon sa buntag. Dead on the spot ang mga biktima nga sila si Anaclito Pedrosa Jr. kinsa driver sa van, si Miriam Flores Marites Adtuon ug ang anak sa driver sa van nga si Ana Marie 17 anyos. Nibutag ang kapulisan nga padulong sa Davao City ang High Ace van samtang ang Bachelor Express bus nga gimaneho ni Restituto Tudio Cordova Jr. nagikan sa Picas Bahin. Wala hinuon maangol ang mga pasahero sa express bus ug ang driver niini ana-ana karon sa Bunawan Police Station. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Unsa ka mga balita karon sa showbiz, atong sayran sa pagbalik ni Army Garde. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. May give up na si Gretchen Barreto sa pagtabang sa manghod nga si Claudine. Kini ang tubag sa actress human nga pipila ka netizens ang namahayag nga angay tabangan nila sa igsuong si Marjorie ang manghod nga si Claudine sa legal battle niini tali sa estranged husband nga si Raymart Santiago. Apan matod pa ni Gretchen, she has been attacking us and our children for the help we wish to give her. I have been publicly scorned and accused of a liar for helping her. Why don't we all just pray that she will go seek help? I guess the time has come when everyone just gave up. Dugang ni Greta na grabe na ang pasakit nga nahatag ni Claudine nga sila na mismo ang mupalayo niya. Miulbo ang gera tali Barreto family human sumala pa dili happy si Claudine sa kasakitan karon sa anak sa kasikatan karon sa anak ni Marjorie nga si Julia. Sa nagkagrabing isyu sa magsuon, mitingog ang ilang inahan ug didto kini mipabor sa manghod nga si Claudine. Sa Picas Bahin, hilom gihapon ang magsuong Santiago sa isyu. Nitaliwan na ang Cebuano composer ug arranger nga si Elias Jojo Serrano ni adtong Biyernes, Agosto 23, alas 10 sa buntag. Si Jojo kinsa na ila usab isip musical director sa tinuig nga Marian Song Festival ni panaw sa edad nga 54 tungod sa cancer of the liver. Ang iyang abo gikatakdang ilubong sa Carreta Cemetery human sa 1 p.m. Requiem Mass sa Cebu Metropolitan Cathedral karong adlaw.
Para sa uban pang showbiz balita, bisitahan lang ang specials at sunster.com.ph/celebrity o i-follow po mi sa among Twitter at Sunster Showbiz. Balik ta kang Jai Sandoval para sa Balitang Sports. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Salamat, Army. Nagpanikad na si Jeremy Lin sa nga makigtambayayong kang Dwight Howard sa pag-agak sa Houston Rockets sa National Basketball Association kun NBA. Nagtuo si Lin nga dali ra kaayo silang magkasinabot ni Howard tungod kay pareho silang ganahan sa pick and roll nga style sa duwa. Si Lin mao'y bugtong player sa NBA nga adunay dugong Taiwanese. May balhin usab si Howard sa Rockets human sa usa ka season nga pagduwa sa Los Angeles Lakers. Nakatigom og 45-37 nga record ang Rockets sa labing unang season ni Lin sa team ug nakasulod sa playoffs apan gipalagpot dayon sila sa Oklahoma City Thunder sa first round. Sa pagabot ni Howard, gilauman nga mahimong usa ka ligong title contender ang Rockets. Apan alang kang Lin, sayo pa kaayo aron maghisgot ka bahin niini kay wala pa silang masayod kun muhaom ba si Howard sa sistema sa Rockets. Napukaw ang opensa sa 9-time champions University of the Visayas kun UV Green Lancers sa 4th quarter aron pusgayon ang University of San Carlos USC Warriors sa score nga 77-63 ni atong Domingo sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kon si Safi College Division sa Cebu Coliseum. Ning patigbabaw ang puwersa sa Green Lancers ni Coach Felix Delano sa pagsugod pa lang sa duwa diin milubo pa sa 23 points ang ilang labaw. Apan hinay-hinay nga ni kamang ang Warriors pinanguluhan sa impresibo nilang rookie nga si Miguel Plata o Stephen Q. Hangtod 3 points na lang ang labaw sa Lancers sa score ng 51-54 sa pagsugod sa 4th quarter. Sa laing bahin, magsangka karong alas 5 sa hapon ang UV Baby Green Lancers o Cebu Institute of Technology University Wild Kittens sa High School Division. Ang University of Cebu Webmasters makigbatok sa University of Southern Philippines Foundation Panthers alang sa College Division sa main game. Atangi ang mga duwa sa Sisapi karong hapon live sa Cebu Coliseum. Bisitahan lang ang sisapi.sunster.com.ph/live. Sa Lotto results, wala pa'y nakadaog sa premyo sa Mega Lotto 645 nga nagkantidad og kapin sa 14 milyones ka pesos o sa Grand Lotto nga may premyo nga 30 milyones ka pesos sa bula kagabi. Bulahon karong gabi ang Super Lotto 649 ug Lotto 642. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.44 pesos. Pagalang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada, gikan sa Pag-asa Mactan. Ang tropical storm Nando nagkakusog kini ug nagpadayon kini pag-irog sa direksyon nga north-northwest padulong na dito sa palayo sa Basco, Batanes. Kaninang alas 4 sa kadlawon sinanlog banabana nato nga namang tang sa gilayong 200 kilometros silang ang bahin sa Apari, Cagayan. O kani may kusgong hangin nga 75 kilometros madagtakna dos tunga ug mga pangulos nga moabot na ngadto sa 90 kilometros madagtakna. Hinoon kini sinanlog ipaabot nato nga dili kini siya moagi og kayutaan dinhi sa atong nasod. Ang dakbay ng lalawigan sa Sugbo, makasinati kitag mapanganuron nga kalingitan, mayong panahon, dunay adlaw makita, karong adlaw ingon man hantod na sa Sabado. Sa laing bahin usab, ang Dumaguete ingon man ang Negros Oriental, makasinati usab kinig mapanunguron nga kalangitan lubalang kinig mga mahining atos panagsag kusog nga ulan o panulog kilat labi na sa karong gabi. Unya dunang kinig mayong panahon, ang sinati nato
Inubanan usab kini sa mga mahinay nga pangulan sa hapon o kagabion gikan sa Miyerkules ngadto na sa Biyernes. Ang Bohol ingon man Tagbilaran City makasinati gihapon kini og mayong panahon gikan kini sa arong adlaw hangtod unyang Sabado. Mahinay nga dos panagsang kusog nga hangin gikan sa habagat ang Muhros ug agatong dagat sa baybayonan nini may pagkabaluron. Gikan Buhatas Pag-asa, Oscar Tabada. Salamat Sir Oscar. Para sa uban pang mga balita karong adlaw, bisitahan lang ang www.sunster.com.ph. O gi-follow pod min sa among Twitter @sunsteronline o gi-like ang among Facebook page Sunster Philippine News. Din hinatapos ang atong mga balita karong adlaw kini si Jason Daval ug kini si Army Garden ug kini ang Sunstar Webcast.